Pag-usapan natin ang mga benepisyo na pwedeng matanggap ng mga miyembro ng PhilHealth. Napanayan po natin si Dr. Israel Francis Pargas, ang tagapagsalita Senior Vice President for Health Finance Policy Sector ng PhilHealth. Magandang umaga po. Good morning Igan, and good morning sa lahat ng ating taga-subaybay. Sa taong 2025, maraming nadagdag na benepisyo para sa mga miyembro ng PhilHealth. At nakakita namin yung heart disease, dialysis at kidney transplant. Ito po ba'y na-implement na para sa mga pasyente? Opo, actually yun pong ating for heart attack or yung for acute myocardial infarction, nagsimula po yan noong January. Yun pong ating increase sa 50% sa halos lahat ng ating case rate. Nag-start din po yan ng January 1 admission. Yun pong kidney transplant ay nagsimula na rin. At pati po yung ating, inilabas na rin po natin yung ating mga bagong benepisyo Opo. para po dun sa ating prescription glasses and orthopedic outpatient rehabilitation with assistive mobility devices like wheelchair, cranes, crutches, and walkers. Opo. Briefly, mga magkano po itong pinag-uusapan nating pakete? Well, yun pong sa acute myocardial infarction or heart attack, kung ikaw po ay bibigyan ng gamot para po dun sa pampatunaw, dun pong bara, dun sa ugat ng ating dugo, ito po ay from 13,000, ngayon po ay 130,000 pesos na. Okay. At kung ikaw naman po ay may heart attack at kinakailangan ng angioplasty, dati po ang ating pakete dyan ay 30,000, ngayon po ay umaabot na sa 523,000. Wow. Kasama na rin po sa benepisyo na yan, yun pong paggamit ng ambulansya para sa pagdadala sa inyo sa ospital at ganoon din po ang cardiac rehabilitation. Sagot na ng PhilHealth yun. Yes po, opo. At yung cardiac rehabilitation po is around 66,000 at yun pong paggamit ng ambulansya para po sa pagdadala ng pasyente is around 22,000 pesos. Dati po, hindi covered yung mga outpatient sa emergency room. Ngayon po, covered na ho siya? Yes, oo, Igan. Dati wala tayong benepisyo kapag ang pasyente ay nadala sa emergency room Opo. at hindi na-admit but rather nagstay lang sa ER ng mga 2 hours or less than 24 hours. Ngayon po, meron na tayong benepisyo para dyan. It is our emergency room package. However, ito po, nailabas na natin ang polisiya, pero hindi pa po ito tuluyong na-implementa because tinatapos lang po natin yung pong pag-aayos ng sistema. Pati ba yung mga laboratory tests at gamot ng outpatient, sagot din po ng PhilHealth? Yes po. Pag nadala po kayo sa ER, yun pong mga nagamit ninyo like yung mga cotton balls, suero, yun pong mga diagnostics or laboratories. At kung may gamot po na ibibigay, ay kasama po yan doon sa benepisyo, pati na rin po ang professional fees. Okay. Ito, yung benepisyo ng PhilHealth sa outpatient mental health package. Pero marami pong hindi nakakaalam ito. So, sino-sino po yung pwedeng maka-avail niyan? Actually po, lahat po yan ay para sa nakakaramdam ng any mental health problem. Opo. At ito nga po ay inilapit natin sa ating mga kababayan kung kaya ang ina-accredit din po natin dito ay yung mga rural health centers at saka po mga ospital. Sa ngayon po, meron na tayong around 28 rural health centers accredited and hospitals po. At Opo. dalawa po yung ating klase ng benepisyo para dyan. It's a general mental health package and a specialist health package po. Yung general po na makukuha sa ating mga rural health centers, meron po tayong mga trained personnel na train po yan ng DOH to look into the general mental health ability. At meron din naman pong isang package na kung saan nangangailangan po ng ating psychiatrist, neurologist, or psychologist, yun naman po yung ating specialist mental health package. Doon sa consultation sa mga psychiatrists, psychologists, sagot na rin po ng PhilHealth? Yes po. Pero again, ang atin pong, ito po ay kailangan makuha doon sa ating mga accredited facilities. Okay. So, lahat po ng mamamayang Pilipino ay miyembro na po ng PhilHealth. Tama ho ba? Yes po, Igan. By virtue of the Universal Healthcare Law, every Filipino is an automatic member of PhilHealth and every member has an immediate eligibility to all the benefits of the program. Paano naman nila makukuha yung PhilHealth card para maipakita sa mga ospital?
Hindi naman po kinakailangan Hindi sa na. Universal Healthcare Law na ipakita po yung ating card. Ang importante po kayo ay rehistrado at makikita naman po yan sa ating mga system. Okay. Maraming salamat, PhilHealth spokesperson Dr. Israel Francis Pargas. Ingat po. Thank you, Igan, and thank you to everyone. Good morning. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.